Mga boss, may i-repair tayo ngayong minipan. Bali, ang issue pala nito ay ayaw mag-charge. Subukan natin i-charge dito sa aking power bank para makita nyo. Yan mga boss, ayaw niya talaga mag-charge. Malamang ang sira nito ay charging port. Naka micro USB pa kasi siya. Ito kasi ang sakit ng micro USB, sirain yung port at yung mismong micro USB plug. Sa katagalan kasi lumuluwag yung parang lock niya kaya hindi na nagcha-charge. Hindi kagaya ng Type-C na hindi agad lumuluwag kaya tumatagal siya. O paano mga boss, ano pang hinihintay natin? Buksan na natin to. Tanggalin lang natin yung tatlong tornilyo niya sa likod. Ayan mga boss, ito yung charging port niya. Gaya nga ng sabi ko kanina, naka micro USB pa siya. Ngayon mga boss, ang gagawin natin, hindi na natin siya papalitan ng micro USB charging port. Type-C na ang ipapalit natin sa kanya para mas matibay. Saka Type-C na ngayon ang kadalasan na ginagamit sa mga bagong labas na minipan at iba pang gadgets. Kahit sa cellphone, puro Type-C na. Ngayon mga boss, ang tanong, paano natin ito mapapalitan ng Type-C? Madali lang mga boss. Una, kailangan meron kayong ganitong Type-C charging port. Madami nito sa Shopee, hanap lang kayo. O kaya naman, punta kayo sa description nitong video na to. Nandun na yung link, open nyo lang yan tapos orderin nyo na. Pag meron na kayo nyan, ganito lang ang gagawin nyo. Syempre, dapat alam nyo muna kung alin ang positive at negative. Dun sa ikakabit natin, yung kulay red ang positive at black naman ang negative. Yung wire po ang tinutukoy ko. Pero saan natin ihihinang yung dalawang wire na yan? Panoorin yung mabuti mga boss. Kumuha kayo ng Type-C charger at isaksak nyo sa outlet. Tapos, isaksak nyo yung charger sa Type-C port na ikakabit natin. Bali, test muna natin kung may output gamit itong digital tester. Dapat may output yan na 5 volts DC. Ayan mga boss, may output siya na 5.1 volts. Ngayon, saan naman natin ihihinang itong dalawang wire na to? Ganito lang kadali mga boss. Bali, ididikit ko itong dalawang wire na to sa paghihinangan natin at dapat may iilaw dyan na kulay red. Pag umilaw yung kulay red, ibig sabihin nagcha-charge siya. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo umilaw. Ibig sabihin, dyan natin ihihinang yung mga wire. Pero bago tayo maghinang, hanapan muna natin ng pagkakabitan itong Type-C port. Bali, ilalagay natin to sa pwesto na malaki ang space. Yung pag ibinalik natin yung kaha niya, walang tatamaan. Ayan mga boss, dito ko siya ilalagay. Bali, susukatin ko lang muna itong ikakabit natin na Type-C port. Tapos, bubutasan ko siya gamit ang impact wrench at step drill bit. Pero kung sakaling wala kayo nitong mga to, diskartehan nyo na lang. Kung may luma kayong soldering iron o panghinang, yun yung gamitin nyo pang butas. O kaya pako, painitan nyo sa apoy, saka nyo itusok kung saan nyo ilalagay yung Type-C port. Pwede din cutter mga boss, kayo na bahalang dumiskarte. Ako, ito gagamitin ko para mas mabilis.
Ayan mga boss, okay na. Pwede na natin ihina ngayon. Cut muna natin yung wire kasi masyadong mahaba. Tapos, lagyan na natin ng lead yung dulo ng wire na ihihinang natin sa board. Lagyan na rin natin ng lead yung paghihinangan natin. Ayan, ngayon, pwede na natin ihinang. Ayan mga boss, okay na. Bago natin isara, itest muna natin kung magcha-charge. Ayan mga boss, okay na. Nagcha-charge na siya. Lagyan na rin natin ng glue yung likod ng charging port para sure na hindi luluwag sa katagalan. At ngayon, pwede na natin isara. Ibalik lang ulit natin yung 3 tornilyo. Ayan mga boss, okay na. Salamat sa panonood.